Samantala, isang rescue team ang tumawid sa umiikot na portal papunta sa misteryosong domain upang hanapin ang eksaktong lugar kung saan nawala si Fang Yi. Habang naglalakbay sila sa portal, nagtaka si Zhang Tian sa bilis ng pagkawala ng sealer, tiyak niyang nasa loob na ito ng mahiwagang kaharian, dumating ng napakabigla ang madilim na alon kaya wala silang naging pagpipilian kundi ang pumasok. Paglapag niya sa isang maputing disyerto, nagulat siya sa malaking pagbabago ng kapaligiran. Naisip niya kung paano biglang naglaho ng walang bakas ang nakapipinsalang dark energy pati na rin ang sinaunang mga lapida. Biglang nabiyak ang kalangitan habang sumabog ang nakakatakot na alon ng dark energy, dahilan upang mamangha ang rescue team sa napakalakas nitong kapangyarihan. Bumagsak si Fang Yi mula sa bitak papunta sa puting buhangin, nagulat siyang mapadpad doon dahil sinusundan lamang niya ang energy signature ng bagong bumabang trono upang makabalik sa realidad. Nang makita ni Zhang Tian at Ye Xiao ang kanyang kumikinang na gintong aura, agad nilang nakilala si Fang Yi, labis silang nagulat na buhay pa ito at naglalabas ng spiritual power na higit na mas malakas kaysa kay Elder Wu. Naramdaman ni Zhang Tian ang nakapanggigipit na aura ng batang pioneer at napagtanto niyang lampas na ito sa ikatlong antas ng Jingang Realm. Pagkarinig sa pagtawag sa kanyang pangalan, ibinaling ni Fang Yi ang kanyang atensyon at nakilala ang mga elder ng combat zone na papalapit sa kanya. Agad namang lumapag ang rescue team upang salubungin si Fang Yi. Lumapit si Ye Xiao at magiliw na kinamayan si Fang Yi habang ipinapakilala ang sarili bilang presidente ng Xia Nation Spirit Association, ipinahayag niyang naroon sila upang iuwi ang sealer. Tinanggap ni Fang Yi ang pagbati ngunit tahimik na nagtaka dahil hindi pa niya kailanman narinig ang pangalan ni Ye Xiao, inisip niyang marahil ay itinalaga lamang ito habang wala siya. Binanggit ni Ye Xiao na maaaring ang bagong bumabang trono ang sanhi ng mga spatial anomalies. Ipinaliwanag ni Fang Yi na nakulong siya sa loob ng domain at pag-alagala ng walang koordinasyon ng Earth hanggang sa matagpuan niya sila. Dahil sa biglaang pakiramdam ng panganib, agad niyang hiniling na bumalik sila sa Taishi City. Masayang pumayag sina Zhang Tian at ang mga veterano, ipinagmamalaki nilang matulungan ang makapangyarihang batang pioneer. Walang sinayang na oras ang grupo at pinagsama-sama ang kanilang spiritual energy upang buksan ang isang napakalaking asul na portal para sa kanilang pagbabalik. Ngunit habang tumatawid sila pabalik, nakaramdam si Fang Yi ng matinding pangamba. Nagkaroon siya ng masamang premonition na nasa mortal na panganib ang kanyang pinsang si Lin Yi at desperado siyang umaasang imahinasyon lamang yun. Habang mabilis silang lumilipad sa umiikot na asul na kawalan, pinigilan ng dalawa ang kanilang kuryosidad at tahimik na iniisip kung paano nakaligtas si Fang Yi sa mapaminsalang Dark Tide at kung paano ito nagkaroon ng napakalaking breakthrough sa cultivation. Samantala, malayo sa portal, lubos na kaguluhan ang bumabalot sa Taishi City, binabasa ng malakas na ulan ang mausok at wasak na mga kalsada habang desperadong lumalaban ang mga defending pioneer laban sa napakaraming mananakop. Isang lead official ng Spirit Association ang lumikha ng gintong kalasag upang harangin ang pag-atake ng isang nakatalukbong na rogue habang kinukutya sila nito dahil sa matigas nilang depensa. Tahimik na napaisip ang opisyal kung gaano nakatapang ang mga underground faction na gustong pabagsakin ang kaayusan upang kamkamin ang kapangyarihan. Nagpakawala siya ng nagliliyab na gintong shockwave na tumalsik sa mga kalaban at agad nag-utos ng counterattack. Sa gitna ng labanan, nakatanggap siya ng nakakatarantang ulat na nabutas na ang defensive perimeter na nakapalibot sa bagong bumabang trono. Batid ang kahalagahan nito, inutusan ng opisyal ang kanyang mga tauhan na palakasin ng frontline squad sa paligid ng trono habang ipinapahayag na kaya niyang hawakan mag-isa ang kanilang posisyon. Sunod-sunod siyang nagpakawala ng gintong apoy upang pigilan ang mga tumatalong assassin. Nang mag-atubili ang isang tauhan, mahigpit niya itong inutusang sumunod. Pagdampi niya sa kanyang earpiece, tumigas ang kanyang ekspresyon ngunit nabuhayan siya ng pag-asa matapos ibunyag ang mahalagang balita na kapag nalampasan nila ang kasalukuyang alon ng pag-atake, tiyak na mapapanalunan nila ang laban. Sa kabilang bahagi ng lungsod, dalawang defending pioneer ang hirap na hirap laban sa puwersa ng kalaban, habang papalapit sina Wang Lan at Song Yiming sa gitna ng malakas na ulan, agad nagtanong ang mga defender kung sa wakas ay nagpadala na ng reinforcement ang headquarters. Ibinunyag ni Song Yiming na lahat ng pioneer ay naghahangad sa mahihinang resources ng Taishi City, ngumiti naman si Wang Lan at sinabing dumating sila upang suklian ang isang utang na loob. Nagpakawala si Song Yiming ng nagliliyab na suntok na agad sumabog at nilamon ang mga kalaban, tinawanan niya ang kanilang kahinaan at tinanong kung bakit todo silang lumalaban para sa isang sealer na inaakala nilang patay na. Idineklara rin niya na ang mahina at magulong grupong iyon ay walang karapatang hangarin ang napakalaking kapangyarihan ng bagong bumabang trono.
Habang mayabang na inaangkin ng mga kalabang pioneer ang Metal Attribute Throne, ginamit ni Wang Lan ang kanyang water abilities upang magpakawala ng marahas na pag-atake na agad nagpatigas sa kanila bilang mga estatwang yelo. Umabot naman ang pagsalakay sa pribadong villa ni Fang Yi kung saan natuklasan ng isang grupo ng armadong tulisan na iyon ang tahanan ng Sealer, sakim na tumawa ang isang lalaking may pilat habang inaangkin ng mga ari-arian ni Fang Yi at nakakatakot pang binanggit ang dalawang walang depensang babae sa loob ng bahay. Ngunit bago nila mapasok ang bahay, isang nakapangingilabot na himig ang umalingaw-ngaw sa gitna ng ulan, isang pioneer ang tumugtog ng kumikinang na berdeng flute na nagpakawala ng mahiwagang sound waves na pumilit sa mga sumisigaw na mananakop na hindi na sila makakilos habang napasigaw sa sakit. Nagulat ang lahat sa napakalakas na mind control ability. Ang rescuer na si Moon City Pioneer Captain Chen Roo ay nakatayo sa ibabaw ng isang bato habang malamig na pinagmamasdan ng naghihirap na mga tulisan. Naalala niya ang turo ng kanyang ina, ang mga taong nilalamon ng walang hanggang kasakiman kahit mahina ay tunay na nakakatakot. Sa paanan ng Restricted Mountain, isang napakalakas na pagsabog ng asul na enerhiya ang sumabog patungo sa maunas na kalangitan, dahilan upang dagsay ng napakaraming rogue ang lugar. Isang mananakop na nababalot ng apoy ang lumutang sa ibabaw ng grupo habang baliw na tumatawa at buong kumpiyansang inaangkin ang trono. Biglang bumagsak ang isang nakakasilaw na haligi ng matinding asul na liwanag sa Restricted Zone, na lumikha ng shockwave na marahas na nagtulak palayo sa mga papalapit na mananakop. Agad na nakilala ng mga natigil ang rogue ang nakasusuffocate na pressure bilang hilaw na kapangyarihan ng Metal Attribute Throne. Nang mapagtanto nilang kahit ang pinakamalalakas nilang mandirigma ay itinataboy ng artifact, na pag-isip-isip ng mga mananakop na may taga Taishi City nang nakipag-ugnayan sa trono, dahil dito, lalong nagngit-ngit ang uhaw sa dugong grupo at nagpasyang patayin ng Spirit Association at lahat ng konektado sa Sealer upang masakop ang lungsod. Habang nagkakagulo ang lahat, isang malamig na boses ang narinig. Tinanong ni Fang Yi kung sino ang tumatawag sa kanyang pangalan, bigla siyang nagpakita sa likod ng mga tao habang nababalot ng nakakatakot na aura ng umiikot na madilim na pulang enerhiya. Nanigas sa matinding takot ang mga mananakop habang nauutal na binabanggit ang titulong akala nilang hindi na muling maririnig, ang Sealer na si Fang Yi. Naglabas siya ng matinding aura at ipinatawag niya ang kanyang napakalaking espada at agad ginamit ang bago niyang teknik na Great Hell Saber. Walang magawa ang natatakot na mga mananakop habang nararamdaman ang napakalakas at mamamatay taong aura na nagtitipon sa paligid niya. Sa isang mapaminsalang pag-ugoy lamang ng espada, nagpakawala si Fang Yi ng napakalaking nagliliyab na slash sa buong battlefield. Ang makapangyarihang pag-atake ay nagdulot ng dambuhalang pagsabog ng apoy at dark energy na agad nagburst sa hukbo ng rogue pioneers, at tanging nagbabagang apoy lamang ang naiwan pagkatapos. Pagkatapos hamupan ng apoy, tumingin si Fang Yi patungo sa tuktok ng Restricted Mountain habang nararamdaman ang pamilyar na spiritual fluctuations. Doon niya napagtanto na tama ang kanyang masamang kutob, sinusubukan ng kanyang pinsang si Lin Yi na angkinin ang mapanganib na bagong trono sa tuktok ng bundok. Lumulutang si Lin Yi sa loob ng isang kumikinang na berdeng sphere habang kaharap ang nakakatakot na Metal Attribute Throne, buong determinasyon siyang pumasok sa domain nito, handang isakripisyo ang sariling buhay upang protektahan ang lungsod sa ibaba. Samantala, hirap na hirap si Captain Su Qingying na panatilihin ang protective barrier. Pinagpapawisan at halatang pagod na siya habang sumusumpang gagamitin maging ang sariling life force upang protektahan si Yi hanggang sa maubos ang kanyang spiritual power. Tahimik niyang hinihiling na magtagumpay ang batang pioneer. Biglang dumating si Fang Yi sa lugar habang napasigaw sa gulat si Su Qingying habang desperadong iniisip kung sino ang nakalusot sa kanilang perimeter. Ang pagkasira ng barrier ay nagdulot ng matinding backlash kaya marahas siyang napasukan ng dugo. Habang bumabagsak siya, agad siyang sinalo ng kanyang kasamahan. Pagtingala nito, natigilan siya sa sobrang pagkabigla at nauutal na binanggit ang titulo ng Sealer. Kalmadong binati ni Fang Yi si Su Qingying, tumingin naman siya rito na may halong matinding pagkabigla at napakalaking ginhawa dahil bumalik na sa wakas ang pinakamalakas na tagapagtanggol ng lungsod. Nang makita ni Fang Yi na naging vulnerable ang kanyang pinsan dahil sa pagkasira ng barrier, agad siyang nagunat ng kamay at ginamit ang umiikot niyang pulang enerhiya upang marahang seluhin si Lin Yi habang bumabagsak ito sa ere. Binalot ng napakalakas niyang kapangyarihan si Lin Yi sa isang dambuhalang kumikinang na sphere ng protective energy na tuluyang nagprotekta rito laban sa magulong elemento at nakamamatay na pressure ng trono. Mula sa mataas na bahagi na bundok habang nakalutang sa ibabaw ng magulong lungsod, galit na tinitigan ni Fang Yi ang mga pagsabog gamit ang kanyang nagliliyab na pulang mata.
Naisip niya kung ang mga mananakop na sumalakay sa Taishi City ay naroon lamang upang nakawin ang bagong bumabang trono. Nakatayo sa likod niya, nilinaw ni Su Chengyin na hindi ganoon kasimple ang sitwasyon, ipinaliwanag niyang nung unang lumitaw ang trono, ang reputasyon ni Fang Yi ang pumihil sa mga kalaban. Ngunit nang kumalat ang balitang patay na siya, naging matapang ang mga mananakop at tinarget ang artifact, ang Spirit Association, at maging ang kanyang pamilya. Idinagdag pa niya na sinubukan lamang ni Lin Yi na angkinin ang trono dahil pakiramdam nito ay wala na silang magagawa laban sa sabayang pag-atake ng mga kalaban. Pagkarinig nito, sumabog ang aura ni Fang Yi at naging dambuhalang haligi ng apoy. Pinalawak niya ang kanyang senses sa buong lungsod at natukoy ang eksaktong lokasyon ng bawat kaaway habang nanunumpang walang sinuman ang kanyang palalampasin. Habang pinapakawalan niya ang nakasusuffocate niyang kapangyarihan, nanigas si Su Chengyin at pinagpawisan ng malamig habang nakatingin kay Fang Yi, pakiramdam niya ay sa sandaling yun ay hindi na ito mukhang tao. Biglang naramdaman ni Fang Yi ang pagdating ng mga pamilyar na presensya sa gitna ng labanan. Nakita niya sina Zhang Luo, Jiro Yan, at iba pang allied pioneers na nakikipaglaban sa mga kaaway sa bae na mga kalsada, napanatag siya ng bahagya dahil dumating ang kanyang mga kakampi upang ipagtanggol ang lungsod, at napagtanto niyang maaari pa nilang may salba ang sitwasyon. Ngunit agad na nawala ang kanyang ginhawa nang mapadaing si Lin Yi sa matinding sakit. Lumingon si Fang Yi at nakita ang kanyang pinsan na sumusuka ng dugo habang pilit nilalabanan ang napakalakas na kapangyarihan ng Metal Throne. Habang pinagmamasdan ng paghihirap nito, alam ni Fang Yi na hindi niya ito masisisi sa pagiging padalos-dalos, ang kanyang biglaang pagkawala at ang pagdating ng trono ang nagtulak kay Lin Yi upang protektahan ang lungsod. Naalala niya ang kanilang pagkabata at buong puso siyang nagpasyang iligtas ito, dahil alam niyang hindi niya mapapatawad ang sarili kapag namatay si Lin Yi roon. Batid na kailangan niyang kumilos agad, mabilis na sumugod si Fang Yi patungo sa nakakasilaw na asul na enerhiya ng trono at bumangga sa napakalaking sphere ng hilaw nitong kapangyarihan. Idineklara niyang walang kahit isang elemental attribute ang makahahadlang sa kanyang daraanan, kahit nasusugatan siya dahil sa pressure, nananatiling nagliliyab sa determinasyon ang kanyang mga mata. Binalaan niya si Su Chengyin na protektahan ang sarili bago walang pag-iingat na sumugod diretso sa nakamamatay na domain ng artifact, habang itinutulak ang sarili sa sukdulan, pilit na lumapit si Fang Yi sa trono. Napatitig si Su Chengyin sa matinding pagkabigla habang pinapanood ang walang takot na pagsugod ni Fang Yi laban sa napakalakas na puwersa ng trono. Upang kontrahin ang mapaminsalang kapangyarihan nito, agad na inactivate ng system ni Fang Yi ang isang healing technique, isang bugso ng berdeng enerhiya ang bumalat sa kanya, sumisipsip ng vitality mula sa paligid upang mabilis na pagalingin ang kanyang malulubhang sugat habang patuloy itong lumilitaw. Habang naliligo sa restorative aura, napangisi si Fang Yi at sinabing sa wakas ay natagpuan niya ang perpektong pagkakataon upang gamitin ang life-giving technique na ito. Ayon sa kanya, ito ang pinakamainam na paraan upang mabuhay laban sa pag-atake ng Metal Throne. Ang sapilitang pagpasok niya ay nagdulot ng napakalaking pagsabog, na lumikha ng nakakasilaw na haligi ng asul na enerhiya na dumiretso pataas at pinunit ang mga ulap ng bagyo. Mula sa malayo, namanghang pinagmamasdan ni Zhang Luo at ng iba pang defenders ang kalangitan, nakita nila ang marahas na pagyanig ng enerhiya ng Metal Throne at naramdaman ang hilaw nitong kapangyarihan na tila kayang butisin ang kalangitan. Sa mga binahang kalsada, napansin ng superior ng association ang biglang pagsabog ng enerhiya at agad niyang nakilala ang kakaibang signature nito. Nalaman niyang dumating na ang pinakamahalagang sandali kaya agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na simulan ang kanilang strategic plan ng walang pag-aalinlangan. Samantala, sa sentro ng kaguluhan, nilabanan ni Fang Yi ang rumaragasang enerhiya at dahan-daang lumapit sa kumikinang na asul na Metal Throne. May halong panunuya siyang humingi ng paumanhin sa panggugulo bago direktang ipinatong ang kanyang kamay sa artifact. Agad na na-detect ng kanyang system ang siksik na metal attribute at nagsimulang bumuo ng bagong teknik. Ilang segundo lamang ang lumipas nang higupin ng kanyang dark energy ang essence ng artifact at kinumpirma ng system ang tagumpay. Nakakuha siya ng metal attribute technique na kayang paramihin ang kanyang attack power at nagbibigay kakayahang umatake ng 3 tier na mas mataas kaysa sa kanyang kasalukuyang level. Bagamat nagiging vulnerable siya sa metal attacks habang naka-cooldown ng skill, nakakuha rin siya ng kakayahang magbigay ng metal physics sa tao o bagay gamit ang core power na nakuha mula sa artifact. Pinagmasdan ni Fang Yi ang kumikinang na diamond-shaped construct sa kanyang mga kamay bago agad piliin si Lin Yi bilang target ng kanyang bagong implantation skill. Itinoon niya ang kumikinang na gintong enerhiya patungo rito. Unti-unting lumubog ang core sa dibdib ni Lin Yi at ipinasa rito ang metal attribute.
Habang nababalot ng liwanag, naglaho ang masakit nitong ekspresyon at napalitan ng payapang pagtulog habang ligtas siyang pinoprotektahan ng kapangyarihan ng trono. Samantala, nabasag ng mga Rogue Pioneers ang depensa ng Spirit Association base, ang kanilang leader na si Liming Xuan, isang Metal Attribute Invader, ay nakatayo sa gitna ng mga guho habang kinukutsa ang mahihinang depensa at hinihinging humarap ang lokal na captain. Tumawa siya ng mayabang at ipinagyabang na nawawala na ang captain ng Taishi. Minaliit niya kung gaano kaina at karupok ang lungsod ngayong wala na ang sealer upang protektahan ito. Sa loob ng wasak na laboratorio, sinakal ni Liming Xuan ang isang takot na researcher habang nakataas ito sa leeg. May panlilibak niyang tinanong kung nasaan ang mga miyembro ng association at kinutsa sila sa pagsuko dahil lamang inaakalang patay na ang sealer. Nanginginig sa takot, nagtanong ang researcher kung spirit crystals ba ang pakay nila. Agad siyang sumuko at itinuro ang safe number 3. Nagulat sa bilis ng pagsuko nito, tinanong ni Liming Xuan kung hindi ba ito natatakot sa parusa ng association, umiiyak na sinabi ng researcher na kung mananatili siyang tahimik ay mabubugbog lamang siya, at alam niyang mahahanap din naman ng mga invader ang crystals kalaunan. Agad binuksan ng kanyang tauhan ang lalagyan kung saan nakatago ang mga crystal, tumambad doon ang napakaraming kumikinang na bato, patunay na hindi nagsisinungaling ang researcher. Pagkakita nito, agad niyang itinulak ang researcher dahilan upang malakas itong bumagsak sa sahig. Pagkatapos ay mariin niya itong binyantaan na huwag gumawa ng anumang kalokohan. Ngumiti siya ng may kasakiman at sinabi sa kanyang mga kasamahan na kunin nila ang anumang magustuhan nila, huwag silang mag-iiwan ng kahit ano para sa mga duwag na yon. Ngunit sa likod nila, nawala ang takot na ekspresyon ng researcher at napalitan ng malamig na titig. Tahimik niyang itinuring na mga mangmang ang sakim na magnanakaw na walang kamalay-malay na naglalakad papasok sa isang bitag. Habang nakaupo sa sofa, nagplano si Liming Xuan na gawing permanenteng base ang laboratorio, pinuri naman siya ng kanyang mga tauhan at sinabing karapat-dapat lamang na mapasa kanya ang metal throne, habang ipinipilit na dapat nilang turuan ng malupit na leksyon ang mga lokal na pioneer. Tumawa si Liming Xuan at sinabing ang sinaunang artifact ay sumusunod lamang sa tunay na karapat-dapat. Buong kumpiyansa niyang itinuro na hindi pa nasasakop ng kamag-anak ng sealer ang artifact, patunay na tinanggihan siya ng trono. May isang thug pang nagsabi ng chismis na isa lamang batang babae ang pioneer, habang nagtatawanan ng grupo at nagpaplanong tambangan nito mamaya, tahimik na bumukas ang isang umiikot na madilim na void sa kisame sa itaas nila. Biglang tumigil ang kanilang tawanan nang makarinig si Liming Xuan ng kakaibang tunog ng tumutulong likido. Nalilito siyang tumingin sa paligid at inisip kung may tumutulong tubig mula sa kisame. Pagtingala niya, huli na nang makita niya ang matutulis na tendrils ng itim na enerhiya na bumubuhos pababa. Tinuhag ng madilim na likido ang kanyang mga tauhan habang sumisigaw sila sa matinding sakit dahil sinusunog sila ng buhay ng napakakorosibong enerhiya. Kalmadong bumaba si Fang Yi mula sa umiikot na anino, nang makilala ang maalamat na pioneer, natigilan si Liming Xuan sa matinding takot at nauutal na sinabing imposibleng nakabalik ito. Ayaw tanggapin ang realidad. Pinuno ni Liming Xuan ng enerhiya ang kanyang kumikinang na asul na kamao at marahas na sumugod habang sumisigaw ng pagtanggi at tinatanong kung sino ang may lakas ng loob na hamanin siya. Ngunit hindi man lang umatras si Fang Yi at walang kahirap-hirap na sinunggaban ng mukha ni Liming Xuan, agad na pinahinto ang kanyang pagsalakay. Habang nakalapit dito, inilagay ni Fang Yi ang isang daliri sa kanyang labi bilang tahimik na utos na manahimik ito. Sa pamamagitan ng kanyang matalim na pulang mata, malamig niyang ipinahayag ang absolutong hatol para sa sinumang manggahas lumusob sa Taishi City ay ang kamatayan. Pagkatapos nito, marahas na hinampes ni Fang Yi ang natatakot na si Liming Xuan at ibinagsak ito sa sahig. Habang nakatayo sa ibabaw ng talunang leader, ipinatawag ni Fang Yi ang kanyang kumikinang na gintong espada habang si Liming Xuan ay nakatitig pataas sa matinding takot, pinagpapawisan at nauutal na binabanggit ang titulo ng sealer, buong akala niya ay patay na ito. Habang nagliliyab ng nakakatakot ang mga mata ni Fang Yi, malamig niya itong binaliwala. Isang napakalaking pagsabog ng gintong apoy ang agad lumamon kay Liming Xuan at sinunog siyang buhay habang sumisigaw sa matinding sakit. Napapalibutan ng unti-unting namamatay na mga apoy, kalmadong sinabi ni Fang Yi sa natitirang mga thug na naiintindihan niyang normal lamang ang pag-aagawan sa bagong trono. Ngunit galit na galit siya dahil pinangahasan nilang hati-hatiin ang Taishi City at targetin pa ang kanyang pamilya. Habang dahan-dahan siyang lumalapit sa kanila, tumitig siya ng may nakamamatay na intensyon at malamig na ibinaba ang kanyang hatol, walang sino man ang makaaalis ng buhay. Agad siyang nagpakawala ng mapaminsalang fiery dragon na ramaga sa buong silid at tuluyang nag-burr sa mga mananakop.
Samantala, sa mga binahang kalsada, napapalibutan sina Jiang Luo at ang kanyang allied pioneers nang biglang sumabog ang isang napakalaking apoy mula sa Spirit Association Building, na nagliwanag sa maunas na kalangitan. Nanlaki ang mga mata ng mga kalaban sa matinding takot nang mapagtanto nilang tunay ngang nakabalik na ang Sealer. Mabilis na kumalat ang sindak sa hanay ng mga mananakop habang tuluyang nawawala ang aura ni Li Mingshan, galit na galit silang napagtantong naloko sila ng maling tsismis. Sinisi nila ang kanilang desisyon na lusubin ang lungsod matapos maniwala sa balitang patay na ang Sealer. Nang makitang bumagsak ang moral ng mga kalaban, matagumpay na tumawa si Jiang Luo at kinutya ang kanilang pagiging duwag sa pagsalakay sa Taishi City bago agresibong sumugod muli sa labanan, habang desperadong nag-uutos ng retreat ang mga thug. Nagtakbuhan ang mga mananakop upang iligtas ang kanilang buhay dahil alam nilang siguradong kamatayan ang makasalubong ang Sealer, ngunit pinaulanan sila ni Jiang Luo ng isang matinding pag-atake. Sinamantala ng lead official ng Spirit Association ang pagkakataon at inutusan ang kanyang mga tauhan na habulin ang mga tumatakas, na walang dapat makatakas upang hindi na muling makapagtipon ang mga ito. Biglang rumagasa ang napakalawak na alon ng apoy sa buong kalsada, agad na nilipol ang mga tumatakas na rogue at tuluyang pinutol ang kanilang pagtakas. Habang pinagmamasdan ng apoy, agad na nakilala ni Captain Chen Rou ang pamilyar at napakalakas na kapangyarihang bumabagsak mula sa langit. Namangha naman sina Wang Lan at Song Yiming sa lawak ng pagkawasak, nakita nilang maging ang malalakas na Jingang Realm Pioneers ay agad na bubura, at pareho silang naniwalang tanging ang Sealer lamang ang kayang magpakawalan ng ganoong nakakatakot na pag-atake. Habang pinagmamasdan ng lungsod, buong kumpiyansang sinabi ni Su Chengying na wala ng kalabang mangangahas pang lumapit sa kanila. Sinamantala niya ang pagbabago ng sitwasyon at inutusan ang kanyang mga tauhan na tipunin ang lahat ng natitirang metal attribute spirit crystals mula sa association. Samantala, desperadong tumatakbo ang natitirang mga thug sa kalapit na kagubatan nang mapagtanto nilang hinahabol na sila ngayon ng mabibigat na military reinforcements. Dumating si President Ye Xiao kasama sina Elder Wu, Gu Yuru, at ang militar. Agad niyang inutusan ang kanyang hukbo na hulihin ang lahat ng mananakop upang ang Sealer mismo ang magpasya sa kanilang kapalaran. Napalibutan at tuluyang nawala ng pag-asa, lumuhad ang mga natitirang rogue pioneers at nagmakaawang patawarin sila. Nag-alok pa silang sumali sa Spirit Association at nangakong poprotektahan ang Xia Nation kung ililigtas lamang ang kanilang buhay. Malamig na tinitigan ni Gu Yuru ang mga nakaluhod na lalaki at tinawag silang mga oportunistang nakakaawa. Ayon sa kanya, hindi sila tunay na nagsisisi, takot lamang silang mamatay. Biglang napatingala siya ng isiga ng isang allied pioneer na dumating na ang Sealer. Isang napakalaking haligi ng apoy ang bumagsak sa kalsada sa kanilang harapan. Lumabas si Fang Yi mula sa nagngangalit na apoy habang hawak ang kanyang nagliliyab na espada at malamig na tinanong kung sila na ba ang mga natitirang mananakop. Sa harap ng kanyang napakalakas na presensya, tuluyang nataranta ang mga na-corner na rogue, habang nasa bingit ng kamatayan, desperado nilang iniisip kung may pag-asa pa ba silang makatakas kung lalaban sila hanggang sa huli. Ngunit sa sobrang takot, hindi man lamang sila makagalaw. Isa sa kanila ang sumigaw na hindi ito patas habang sinusumpa ang Taishi City at sinisisi ang maling balita tungkol sa Sealer sa kanilang nalalapit na kamatayan. Hindi pinansin ni Fang Yi ang kanilang desperadong palusot at itinaas ang kanyang kamay habang nagtitipo ng napakalaking apoy na enerhiya. Habang pinagmamasdan siyang mag-ipon ng kapangyarihan, namangha si Gu Yuru dahil naramdaman niyang sapat ang hilaw nitong spiritual energy upang wasakin ang buong lungsod. Nagulat siyang taglay na ni Fang Yi ang ganitong lakas kahit hindi pa niya lubos na inaangkin ang bagong trono. Sa isang walang awang galaw, ibinaba ni Fang Yi ang kanyang kamay at agad na nilamon ng dambuhalang alon ng apoy ang natitirang mga mananakop, na tuluyang naging abo. Habang pinagmamasdan ng resulta, napagtanto ni Gu Yuru na nalampasan na ni Fang Yi maging ang lakas ni Elder Wu. Naalala niya kung paano naging alamat si Elder Wu matapos iligtas ng mag-isa ang isang lungsod. Ngunit kung hindi maingat na kinontrol ni Fang Yi ang kanyang pag-atake, mawawasak sana ang lahat ng dinaanan ng kanyang apoy. Namangha naman si Ye Xiao sa kung gaano kadaling nilipol ni Fang Yi ang mga mananakop na halos tumalo sa kanilang buong hukbo. Higit pa roon, napakatindi ng kontrol nito dahil walang kahit isang kakampi ang nasaktan. Napangiti si Ye Xiao at sinabing malamang ay lahat ng pioneer sa buong Xia Nation na nanonood sa pangyayaring ito ay parehong namamangha. Habang lumalakad palabas si Fang Yi mula sa unti-unting nawawalang apoy, naisip ni Ye Xiao na ngayon ay nauunawaan na ng lahat ang napakalaking agwat sa pagitan nila at ng Sealer.
Ang walang awang pagpapakita ni Fang Yi ng kapangyarihan ay hindi lamang nagligtas sa Taishi City kundi tuluyan ding dumurog sa anumang susunod na rebelyon. Para kay Ye Xiao, kinakailangang gamitin ang takot upang maibalik ang kaayusan, dahil ang pagpapakita ng awa ay magiging insulto sa mga taong namatay habang pinoprotektahan ang bansa. Lumapit si Fang Yi sa grupo at humingi ng paumanhin dahil sa kanyang pagkaantala. Pinasalamatan niya sina Ye Xiao at ang iba pa sa pagtatanggol sa lungsod. Ngunit agad siyang humingi ng tulong para sa isang huling mahalagang bagay. Ipinaliwanag ni Fang Yi na sinubukan ng kanyang pinsang si Lin Yi na mag-isang supulan ng Metal Attribute Throne upang protektahan ang lungsod. Bagamat tinurukan niya ito ng protective spiritual energy, nararamdaman niyang mabilis pa ring lumalala ang kondisyon nito. Sa loob ng spatial domain ng Metal Attribute Throne, itinulak ni Lin Yi ang kanyang enerhiya hanggang sa sukdulan sa desperadong pagtatangkang supulan ng kumikinang na artifact. Ngunit kinutya ng may sariling kamalayang trono ang kanyang pagsisikap, tinawag siyang hangal na tao at tumangging magpasakop sa mahina at walang kwentang nilalang, habang humihingi ito ng mas malakas na master. Marahas na inutusan ng trono si Lin Yi na lumayas at agad nagpakawala ng napakalaking bugso ng asul na enerhiya. Mabilis na iniangat ni Lin Yi ang kanyang mga braso upang harangin ang pag-atake, ngunit dahil sa matinding impact ay tumilapon siya paatras habang pagod na sa laban, pinagpapawisan, at malubhang nasugatan. Sa kabila ng kanyang kalagayan, matalim pa rin siyang tumitig sa trono at tumangging magpatalo dito. Nawalan na ng pasensya ang artifact at malamig na idiniklara na mamamatay siya sa paanan nito at habang buhay naluluhod ang kanyang bangkay sa domain nito. Ngunit bago pa siya tuluyang tapusin ang trono, isang mainit na gintong enerhiya ang bumalat kay Lin Yi. Sinalo siya ng protective aura sa ere at pinrotektahan laban sa nakamamatay na pressure ng artifact. Biglang lumiwanag ang mukha ni Lin Yi sa matinding ginhawa nang makilala niya ang pamilyar na kapangyarihan at mapagtantong nakabalik na ang kanyang pinsan. Nang maramdaman ng artifact ang napakapuro at napakalakas na spiritual energy ni Fang Yi, agad nitong binago ang pakikitungo. Ipinahayag nito na ang bagong dating ang tunay na kandidato na karapat-dapat maging hari nito.